Isang oras, ganap na pong alas 10:03 ng gabi. Gabi ng Misteryo. Kayo ba'y mga naka-receive na ng mga divine messages? O kaya'y na-meet na ba ninyo ang mga divine beings sa pamamagitan ng inyong panaginip o ng inyong astral travel? Ano ang experience na yun? Ano ang inyong naramdaman? Ano yung mga mensahe na ibinigay sa atin o sa inyo na maaaring mapakinabangan ng tao? Mapakinabangan po ninyo, magbigay ng inspirasyon sa inyo, sa ating lahat, magbigay ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon sa ating buhay. Meron tayong leader sa may home. You can offer prayers. Wala namang mawawala niya. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel. La North Cemetery. Certainly opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa divine encounters, divine messages na maaaring makuha sa pamamagitan ng panaginip o kaya'y sa astral travel. May mga nilalang sa matataas na dimensyon, partikular na sa heavenly dimensions, mga divine beings na nagbibigay ng mga mensahe sa tao sa pamamagitan ng panaginip o astral travel. Ito'y para magbigay ng gabay, para magbigay ng babala, para magbigay ng inspirasyon at iba pang mga mahalagang mensahe para sa tao. May mga tao na sadyang binigyan ng ganitong pagkakataon na makaugnayan ng mga divine being, makatanggap sila ng mga divine messages. Ano itong mga mensaheng ito? Ano ba ang naibigay nitong pakinabang sa kanilang mga buhay? Magandang gabi Pilipinas, ako po si Marles Maquel. Magkita-kita po tayo sa Sabado, alas 10 ng gabi sa programang Gabi ng Misteryo ng DZRH ni Mr. Ray Sibayan, Metaphysical Broadcaster. Alas 10 ng gabi. Magiging topic po natin is Divine Encounters during Dreams and Astral Travel. Hi guys, this is Lewis Abbas. Abangan niyo po ako mamaya sa Gabi ng Misteryo kasama si Ray Sibayan, alas 10 ng gabi. Atin pong pag-uusapan ang Divine Encounters and Message in Dreams and Astral Travel. See you there! Magandang buhay po sa inyo lahat. Si Kuya Jing, ang panito ng Spiritual Guide Philippines. At yun, samahan niyo po kami sa Gabi ng Misteryo with sa Ray Sibayan. At ang ating tatalakayin, ang Dreams and Astral Projections. So ano nga ba itong Astral Projections at ang mga visions sa dreams na pinapakita sa atin po ngayon? So yun po ang ating tatalakayin sa Gabi ng Misteryo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po muli si Miss H of Divine Love Energy Healing Products and Services at muli, inaaniyahan ko kayo sa DZRH sa Gabi ng Misteryo. Kasama natin si Sir Ray Sibayan mula 10 to 11 p.m. sa ganap na Sabado at pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga divine messages and encounters through dreams and astral travels. Napakahalagang malaman natin kung ano ba yung mensahe para sa atin ng ating mga galactic family, ng ating spirit guides and angels para mas magkaroon pa tayo ng malalim na kaunawaan at kung paano pa tayo magkakaroon ng unity at pagkakaisa, hindi lang para sa sarili natin, kundi ito ay mensahe collectively. Kaya muli, abangan nyo kami sa Gabi ng Misteryo sa DZRH at napakagandang balita ang gusto naming itawid sa inyo mula sa ating galactic family sa DZRH ulit. Kasama natin si Sir Ray Sibayan mula 10 to 11 p.m. Kita-kits! Ating pag-usapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Walang absent. See you! Pagkakaiba daw yung mediumship sa sinasapian.
Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon mga kaibigan ng Gabi ng Misteryo. Ngayon pong gabing ito ng Sabado, Saturday. Hoy, kumusta na ho kayo? Ha? Uy, medyo madidelay yung iba natin mga guests dahil sa traffic ang paligid sa Pasay. Yan. Aha. Huwag kayong mag-alala, makakarating din kayo. Pero ganun pa man, ay meron din po tayong mga guests sa Zoom, Nasa ating Zoom ngayong gabing ito, walang iba kundi si Miss herself, si Miss H ng Divine Love Energy Healing Services. Yan. Miss H, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Good evening po, Sir Ray, and good evening po sa lahat ng nanonood ngayon ng DZRH. At maganda yung topic natin ngayon about sa mga channeled messages ng mga divine beings and ng mga spiritual guides natin. Ayun, exciting yan, At lalo na ngayon, di ba, Miss H, matindi yung solar flare, tapos ano pa yung mga astronomical events ngayon, na talagang binabantayan natin? Well, actually, totoo po yun. In the past, nawala na rin ako sa araw. In the past few days, like 3 or 4 days ago, until now, marami po talagang nakaka-experience or na-experience talaga yung solar flare effect natin, Especially yung mga physical pains, yung mga mentally, emotionally, and physically, spiritually, actually. So, lahat po tayo almost affected by this solar flare. Kasi syempre yung energy ng araw, saan ba tumatama? Sa atin. So lahat po ng mga dapat nating i-release sa katawan natin, dahil yun nga po yung kakayanan and power ng sun natin is to release all the dense energies, yung mga energies na hindi na natin kailangan sa katawan natin, inaalis na po talaga niya. So yung process na yon mahirap sa katawan natin, pero it's all for the highest good, lahat lagi. Kaya kailangan lang natin i-accept, i-allow, and to surrender yung mga nangyayari sa buhay natin ngayon. Ayun, so yan ang effect, Saka siguro talagang matindi itong, lalo na itong nakalipas lang, 10-10, ha? Nagbukas ang 10-10 portal, ha? Talagang matindi itong mga shifting of consciousness na ginagawa ngayon sa atin. And now, ngayong gabing ito, pag-usapan nga natin yung mga messages from divine beings sa pamamagitan ng dreams and astral travel. And yan ang inihahanda ni Miss H na sasabihin sa atin ngayong gabing ito. Ayan. At ng iba pa natin mga guest. And also tonight, atin din pong i-welcome ang ating guest, si Deus Abbas. Brother Deus, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Hello po. Hello po, Sir Ray. Magandang gabi po sa inyo lahat. How are you, Brother Deus? Okay lang po. At patuloy pa rin po sa ating mga gawain. Ayun, nagniningning yung background mo. Maganda yung dating nung liwanag, Ayan, so ano naman ang nararamdaman mo ngayon at nagkakaroon ng ganitong yumuko ka lang, Brother Jay. Tinama. Okay lang. Dumating na sina Brother Jay, saka pwede ka nang umupo dyan, Christos, Ano ba ang nararamdaman mo ngayong ganitong mga panahon, Brother Deus? Nagkaroon ng 10-10, nagkaroon ng portal of 10-10, and nagkaroon ng solar flare. Parang saka yung mga may hurricane pang tumatama sa Amerika. So far, ano ang basa mo rito? Sa akin naman po, Sir Ray, so since na mga energy ngayon ay talagang matitindi ang energy ngayon, lalo na sa 10-10 ay sinasabi nila portal is open,
talagang mas madali makakonect ngayon ang divine beings, ang mga guides, no, sa mga katulad nating mga medium. So yun nga lang, kailangan lang po salain yung mga messages kasi minsan merong hindi paglahatan. Ayan. Oo nga, no? Dapat talaga sinasala natin mabuti. Baka ibang mensahe ang makuha natin. Ano? Brother Deus, maraming salamat. Babalikan na kita. And of course, si Miss H. At narito na sa ating studio si Brother J ng Spiritual Guide Philippines. Brother J, kumusta ka na? Hello, magandang gabi po sa atin lahat. Ayan, medyo na traffic tayo ng konti. Oo nga, matindi itong mga isinarang mga kalye dito sa paligid natin. Ano? Sobrang traffic, pero buti na nagawa natin ang paraan. Ayan, nakakarating naman tayo. Saka may isa pa tayong guest na paparating na rin. Of course, let's welcome din si Christos. Kumusta ka na, Christos? Okay lang naman po, Sir Ray. How are you? I'm good, Sir Ray. Galing work, pero yun, nakarating pa rin. Traffic, no? Pero goods. Matindi itong mga energies, pero ganun talaga. Sama lang natin ng dagdag na pasensya, no ha? Alright, si Marlon Ismaquel, parating na rin sa atin. Meron din siyang i-share sa atin tungkol sa kanyang experience. Para sa kanya, panaginip pa. Pero iba naman ay astral travel ng Ikaw, Brother J, ano ang mga latest na nasagap mong mga mensahe from divine beings? Based sa inyong ginagawa, especially sa panaginip o kaya sa astral? Actually, about sa dreams, meron akong nakita doon sa parang nakasakay sa kabayo, hindi na mahaba yung buhok niya. And then para may itinuturo din siya sa akin yung ganun. And then about naman sa message ngayon is more on grounding, more on purpose. Ano ba purpose natin dito? So ganun yung mga ipinapakita din sa atin ngayon. Yun. Ayan. Alright. So dapat grounding, ano? Yes, grounding. Huwag tayong lutang. Yeah, maraming taong lutang ngayon. So iwasan natin maging lutang. Actually, ako personally, hirap makatulog sa gabi, ano? Pares tayo. Saka pagising-gising. Yes, opo. Pares tayo. Kaya parang magulo yung energy, ano ha? Disoriented. Oo, ayan. Ikaw ba, Christos, ano bang experience mo? Actually, Sir Ray, kakagaling ko lang din po sa astral kagabi. Kahapon. Shamanic method po yung ginamit ko. Pero yun po, based on my astral traveling kahapon and pag-explore ko, and naka-receive po ako ng message na ang nakita ko po doon is earthquake. Natakot ako eh. Earthquake? Kasi nakita ko akala ko nga andun ako mismo sa scenario na yun, na akala ko andun ako sa reality na yun. So medyo na-shake up ako doon. Then buti na lang dumating yung kasama ko rin sa pag-spiritual doon sa amin. Medyo na inalog niya ako, ginising niya ako kasi medyo na-shake up ako eh. So yun po. Pero yun po, after po nun, I pray na hindi naman po sana matuloy. Ano yung nakita mo dun sa dream? Yung detalye nung nakita mo? Ano po? Earthquake. Astral to, ano? Astral po. Paano? Ano ang ginagawa mo? Paki-describe mo. Para pong nandun ako sa state ng reality ko na yun, then parallel, na nag-shake yung bahay namin. Tapos, akala ko nag-hallucinate lang ako. Then, doon ko po na-realize na nag-astral traveling din po talaga ako. Paano nag-shake? Para po akong hangin, tapos sumasabay ako dun sa alog. So, ganun po siya. Ganun po yung na-experience ko kahapon. Din buti po, akala ko nga po din ako makakabalik kasi nagkaroon ako ng fear. Pero nakita mo, lumabas ka ng house niyo during that experience? May nakikita ka sa paligid? Para po ako mismo yung bahay namin. Para po akong buhay na bahay, tas yung buhay na lupa na umaalog. Sinaniban mo yung bahay. Parang ganun po yung pakiramdam ko. Yung mga nanonood nakikinig, sabihin pa, ano sinasabi nila na parang siya yung bahay. Maiintindihan ho niyo yan. Huwag kong kayo mag-alala. Itong ating programa, pwede kang masabihan baliw, di ba? Pag di mo maintindihan. Kaya nga ho na dito kami para ma-inform kayo ano yung realidad na ganyan. Kasi actually, kapag nasa kabila ka talaga, sa kabilang dimension ka, di ba? Mayroon tagay ipaliwanag dyan sa logical na pamaraan, ano ha? Brother J? Yes. Ako po, mahirap po talaga. So, kaya dapat
prepare tayo pagpapasok tayo sa mga ganito kasi magkakaroon ng shifting yung consciousness natin at hindi tayo agad mauunawaan ng bawat tao. Basta ang lagi naman payo dyan ni Professor Jimmy Licaco, yung ating interview sa ating mentor, ay huwag tayong laging lutang. Kailangan laging grounded. Yun. After lumutang, kailangan grounded. Kailangan bumaba agad. Kailangan bumaba. Dapat tumatapak tayo sa dapat hinahawakan natin yung yun ang realidad pa rin natin sa ngayon. Alright, oo. Pero very interesting. Wala ka na yun lang, pinakita lang sa iyo na mayroong strong earthquake. Ayun lang Christos. po. Ayun lang po. Pero di naman binagay kung saan lugar. Hindi po. Wala naman pong lugar na sinabi. Yun lang po talaga yung nakita. Kami daya naman yung sinasabi. Ako actually, pag naka-experience ako ng astral, sinisikap kong tingnan ang date. Naghahanap ako ng kalendaryo sa paligid during astral experience. Okay. So, sa akin, ganun eh. Ang akin, hinahanap ko kung ano yung magiging familiarize sa akin. Yun. Mayroong titing ng landmark. Kasi gising na gising ka dun sa astral na yun eh. Sandali, nasa kabila yata ako Kailangan makakita ako dito ng lugar na mayroong kalendaryo. Kailangan makakita ko rito ng lugar na alam ko. Halimbawa, building, di ba? O kaya iba pang mga palatandaan na pwede mong tingnan. Yun, importante yun para hindi tayo maligaw. Yun, ayan. Alright, so yan po, mamaya, sandali lang. Siguro si Miss H meron na siyang, iuhuli ko muna si Miss H. Saka si Sir Marlon, parating na rin. Si Brother Deus. Brother Deus, muli magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din po, Sir Ray. So far, meron ka bang panaginip na naka-receive ka ng mensahe? Meron kang interaction? Anything na pwede mong ma-share tonight, Brother Deus? Lately po, meron po akong panaginip na parang there is someone na parang nagkakas ng something sa akin. So, yun yung parang pinakita sa akin and then kinounter ko din po siya doon sa panaginip na yun. Sandali, may bumagsak dito. Pero kung sa experience po ng divine message, meron po akong experience, this is before, na meron akong isang estudyante before na 39 years old na siya, tapos parang hindi pa siya nagkakaanak, nag-asawa siya tapos hindi pa siya nagkaanak. Tapos sinabi ko sa kanya magkakaanak siya kasi pinakita nga sa akin magkakaanak siya. So ang ginawa naman ng kapatid niya, ang lalaki, kasi siyempre medyo matanda na yung kapatid niya, sinabihan siya kung magkakaanak ka, magpapaputol ako ng daliri. So ang sabi ko sa kanya ay siya, mapuputol ang daliri niya. Talaga. Ayun nga po yung nangyari. So ngayon malaki na yung bata. Ayun. So, nagkatotoo. In reality. Yes po, nagkatotoo po yung yung vision ko doon sa estudyante ko ngayon. When it comes naman sa ngayon po kasi medyo medyo shaky ang energy ngayon, so ang hindi po kaya absorb ng energy ngayon, marami pong nagkakasakit. Maraming nagkakaroon ng ubo, sipon, at saka yung mga hindi nakakatulog ng maayos. It's because nagkakaroon ng malaking energy shifting. Saka napaka-spiky niya. Para madali tayong mawindang, madali tayong mawala sa focus. Yun ang energy ngayon. So I think dapat talaga pairalin natin ng iba yung pasensya, saka laging magdasal at lagi mag-meditate. Yun. Yes po. Para ma-retain natin yung control sa nangyayari sa ating paligid. Saka ang dami kasi mga aksidente. Marami ring disgrasya. Di ba? Yun ang nangyayari ngayon. Aksidente, yan. Mag-shorten yung mga anger ng mga tao. So mabilis nang mag-agitate pag mga dahil ganito sa energy natin na nararamdaman. So lalo na yun nga ang sinasabi is merong twin moon ngayon, and then meron pang mga solar flare, meron pa yung 10-10. So lahat halos na binagsak na, so kawawa yung mga hindi
nakakasabay sa energy kasi talagang tatamaan po sila. Totoo yan. Salamat, Brother Deus. Ito na, si Miss H. Miss H, muli magandang gabi sa iyo. Ano ang latest from your end? Yung experience mo in dreams or in astral? Actually, gusto ko i-share yung experience ko exactly on 10:10. Nagising ako ng madaling araw like 3:33 a.m. Eksakto siya. Wow, so, di ko na na-picturean. Talaga siya na check. Parang, ang lalim-lalim ng tulog ko, tapos bigla talaga akong nagising ng 3:33 a.m. Then, at that time, I supposed to pray. Pero sobra talagang parang bagsak yung katawan ko. Sabi ko, sige, I will just wake up at 5. So, along that time na natutulog ako, so, nakasakay ako sa isang sasakyan, tapos yung araw, 3D siya, na para siyang bola, pero medyo malayo siya. So, nung nag-pass by na ako doon sa araw, bigla siyang umulan ng rainbow. Wow. Tapos, wala siya ng rainbow. Sabi ko, anong ibig sabihin nito? So, tuloy-tuloy yung sasakyan. Then, pagdating noon, hindi ko masabi exactly yung lugar kasi parang bago talaga siya sa akin eh. Okay. So, ngayon, bumaba siya na parang sigsag siya. Tapos, pagbaba niya doon, may bundok na malaki. Yung malaking-malaking bundok. Tapos, doon sa bundok, parang naglalagay yung mga galactic family, mga starship family, specifically Arcturians, na parang naglalagay sila ng gasolina sa sasakyan nila, parang gano'n. Tapos nakatingin ako sa kanila, sabi ko, ano pong message mo sa amin? Tapos nakatingin lang siya, nakatingin lang. Tapos on that day, nagpunta kami ng Antipolo with my client. So nagpunta kami doon. Hindi ko ina-expect na yung KB namin na kinuha, ang pinakatapat niya is Sierra Madre mismo. And while I was meditating, kasi may terrace, may veranda yung cabin namin. Nandun ako, nagme-meditate ako. And then, may mga elementals, yun sa Sierra Madre, umuulan pa nga nung time na yun eh. Tapos sabi ko, nag-ask ako doon sa isang diwata doon, and her name is Diwata Marina, as I can remember vividly. Sabi ko, can you stop the rain? Kasi I really want to have this time na nandito ako sa labas to ground myself. Siguro mga 5 to 10 minutes lang nag-stop yung rain, and until the next day, hindi na umulan. So, except doon paglabas sa ibang lugar umuulan, pero doon sa mismong araw na yun, hindi na talaga umulan. So, habang nagme-meditate ako, bigla talagang nag-appear yung Arcturian and blue siya. And the message is very vivid. Ang sabi niya, protect your kids at all costs. Kids ang sinabi niya, kids. It's not just my kid or all kids. All children. Why? Kasi ito na yung generation natin na nagka-cut ng karmic loop, family, ancestral, and sila na yung nagbe-benefit dahil sila na yung mga future natin. So, they are reminding us na take care of their health kung as much as possible, kumbaga bigyan sila ng mga masustansyang pagkain, avoid na bigyan sila ng stress kasi sila na yung future natin. So at first hindi ko siya maintindihan. Sabi ko, of course parents are protecting their kids. But eventually the next day, meron pa siyang karagdagang mensahe na because these kids, meron silang iba't ibang magiging role sa mundo. Okay. Kaya kailangan natin silang bantayan, protektahan at all costs. Kasi sa atin na nag-cut yung generational curse ng family eh. So, stuck na dito. Kumbaga parang sila, they're very blessed na nag-heal na yung parents nila. So, it's our time to take care of them na. So, napakaganda ng mensahe kasi it's not only for our generation but it's for the future's generation. Di naman kaya, Miss H, ang ibig sabihin nun, we have to take care of our children. Baka maligaw sila ng landas. Isa na rin po yun. Diba? Isa na rin po yun. So, dapat talaga kailangan i-guide natin sila. Kaya yung mga kids ngayon, di ba parang nako-contaminate sila with the games and all. So, we have to guide them. Kasi yan talaga yung ini-inflict ng society na
kailangan na ganito, kailangan silang, they have to push harder para mag-aral, they have to do this, they have to do that. But as parents, we have to guide them to do what is for them in the future. Alright. Salamat, Ms. H. Very interesting. Salamat sa mga Arcturians sa inyong gustong iparating na mensahe. Gusto nilang kumonek pero dati masyado lang akong busy. Alright. Uy, sa ating studio ngayon mga kaibigan, fresh from heavy traffic din. Forward ka lang, Brother Marlon. Brother Marlon, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka? And welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Thank you for guesting me here, sir. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa mga listeners and viewers. Kumusta ka na? And, mabuti, traffic. Grabe, ano? May mga sarado palang kali dito sa paligid ng CCP, ano? Saka sa area ng Pasay, Maynila. We are talking here about experiences, mga divine encounters and messages. Yes. Sa iyo, may na-share ka sa akin. Actually, si Brother Marlon, masipag to na at magaling na Grab driver to. Pero of course, ano naman yan, isang extra na kabuhayan. Ano yung na-share mo na experience mo sa palagay mo, ano siya, panaginip, pero sa tingin ko talagang astral siya. Okay. Nangyari to, that was 2017, between 2 to 3 a.m. na madaling araw, and then October 2nd, 2017. I was dreaming na nandun ako parang seminarista, parang ganun. Umattend ako, so may mga kasama akong mga boys. So kita mo yung sarili mo na nakaputi? Hindi sir. Normal lang. Normal na damit lang. Tapos lahat kami normal. And then nasa isang kwarto kami mga boys. Tapos meron ako nakita isang kwarto doon na nagdadasal, isa. So sumilip ako sa pinto. That was dreaming I was dreaming. Sumilip ako sa pinto. Titingnan ko siya nagdadasal. Tinapik ako na isang tao, ng isang kasama ko doon na, uy, wag mo nang pakialaman yan. Wag mo na siya tignan. Sandali lang, curious lang ako. And then suddenly, tumayo siya, nag-ibang anyo. Naging puting-puti siya. Kulot ang buhok, white beard talaga, may hawak siyang libro, and then susi. Okay. I think that was si San Pedro. Puting-puti Tapos kulot ang buhok. Lahat ng mga kasama ko, nag-ibang anyo din. Nagkaroon ng halo. So lahat sila may halo na. Wow. Ako na iba. So lahat sila lumabas ng pinto. Naiwan ako sa kwarto. Sumilip ako sa bintana. Tinignan ko lahat sila nagkukumpulan sa hallway. Hallway, ako nasa second floor. And then suddenly merong isang puting liwanag na dumadaan sa gitna nila. Humihiwalay sila. So dumadaan. Tapos dun sa edge na yon merong lamesa. Okay. Tapos pagdating sa edge, so hindi ko na siya naabutan dun sa edge, may tumapik sa akin sa likod. Anak, halika, sa labas tayo. So lumabas ako, kasama yung, hindi kung sino yun. Paglabas ko, nandun kami sa may garden. Sabi niya, dito tayo sa may garden. Pagdating kami sa garden, nakatungo lang ako. Tapos, tinititiga ko yung paa niya, yung sandals na mahaba, na may tali. And then may sword siya. Tapos yung pakpak niya, describe yung pakpak niya, ganyan kahaba Okay. Mahaba talaga. So may pakpak siya. Angelic being siya. I think that was Saint Gabriel kasi or Saint Michael. Nakatalikod siya sa'yo. Nakaharap kayo pareha sa may garden. Nakaharap kayo pareha sa may garden. Ako nakatungong lang. Di ko siya tinititigan kasi I was hindi mo tinanggalan ng pakpak. Hindi sir. So talagang titigan ko. So yung ganda ng pakpak isang balahibo. Yung pakpak niya sir puting-puti tapos almost tip of the floor na And then eto ang sabi niya sa akin. Siya lang ang tanging daan. Siya lang ang tagapagligtas. Siya lang ang liwanag. Yun yung tatlong binanggit niya sa akin.
So ako, hindi mo tinanong, sino ho yun? Hindi ko na tinanong, sir. Hindi ko na tinanong. Sabi, piloso mo to. So, bilang pumasok na sa isip ko, alam ko na yun, kung sino yun. So, and then, eventually, habang tinititiga ko yung paa niya, meron tubig na umaangat sa paanan namin. Tubig, Okay, Tapos, sabi niya, sabi yung katabi ko, nandito na sila, parating na sila. Sabi ko, sino po sila? Sumilip ka sa gate. Okay. Pag silip ko sa gate, punong-puno ng mga nakaitim. Mga nakaitim lahat. Kanina nakikita mo doon sa unang sinasabi mo kanina, mga nakaputi. Ngayon lahat nakaitim. Kasi ang dami talaga. Hindi ko mabilang sa dami nila. So sabi nung katabi ko, magtago ka na. So nagtago, bumalik ako sa kwarto, nagtago ako doon. Sumilip ako bahagya sa bintana, nakita ko napapalibutan na ng itim yung mga nagpupulong sa baba. Tapos narinig ko, hanapin yung tao. Okay. So ako lang siguro yung tao na titira doon. Siyempre, labas ako ng kwarto. Pumunta ako sa edge ng hallway naman din. Meron ako nakitang spiral na hagdanan. Pagbaba ko doon, may nakita akong family na tutulog sa pamilya. Okay. Tapos sabi sa akin ng lalaki, magtago ka sa garahe. Meron doon, magtago ka sa cabinet. So nagtago ako sa cabinet. Tago ka naman doon? Tago ako doon, sir Magtago ko. Buti hindi mo inisip, sandali, magkakasya ba ako doon sa cabinet? Ayun nga, sir Basta nagtago lang ako para hindi ako makita Dahil sa takot ko sa kulay itim lahat walang mukha, kasi nakaitim lahat. Nakahood. So pagtago ko doon, narinig ko, nasan yung tao? Kausap nila yung pamilya Dinay nung pamilya na wala kami nakita. Tapos sabi nung mga kasama niya, halugugin ang bahay. So hindi ako nakita. So nung pagsilip ko ulit yung mga nangahalugog na yun yung mga nakaitim. Mga nakaitim, sir. So yung pagsilip ko bahagya sa cabinet, wala na. So dali-dali ako lumabas ng gate. Okay. Paglabas ko ng gate, takbo talaga ako, talagang mabilis ang takbo ko, dire-diretso sa kalsada. So lahat ng mga nakikita kong tao, lahat nakaitim. Tinuturo nila ako, ayun yung tao. Tumatakbo. At hinahabol talaga ako, sir Hindi ko mga talagang takbo ka hanggat merong lupa, parang gano'n. Pagdating doon sa dulo, sir, may mga barbed wire talaga na hindi na ako makakalusot Wala nang escape So corner na ako. So doon ko na siya dinila talaga yung mata ko Talagang mga corner ako Dead end na wala. Oo Dinilat ko ng mata ko, and then kunento ko agad sa wife ko. Ito yung nangyari. Pero ako, I would ask you na ano yung feeling mo? Ano yung message of that for you it's a dream? Siguro, sir, yung kasi pinagtagpi ko lahat ng mga simula sa umpisa, yung dream ko na si San Pedro. Sa una San Pedro. So definitely based sa experience, based sa nakita mo, siya si Saint Peter. Maybe kasi may libro siya Libro and then may susi. Walang manok. Walang manok Tsaka yung damit niya, sir, talagang puting-puti. And then meron siyang clock na parang gold na gano'n. Hindi ko na siya nakita ng in front. So parang lumalabas na yung lugar na yun, doon yung parang pinakapintuan ng heaven. I think so, sir. Oo, pero ang pinakita sa iyo nasa building ka lang. Nasa building lang. Okay. Then yun nga, siguro message siguro na nagpakita sa San Pedro na totoong nandun yung mga buhay natin sa libro. Nasa kanya yung susi. Parang gano'n sa akin yung aking opinion. Tamang interpretation niya. And then pangalawa, yung pagsilip ko sa pintuan, sa bintana, na he is true. Na nakikita ko siya kasi dumadaan sa gitna ng hallway na tumatabi lahat ng mga itong si San Pedro. No. Merong isa. Yung isang sobrang liwanag. Na tumatabi lahat sila kasi dumadaan Para lang ko na kung sino yun that was si Jesus or diba? Kasi merong para si JC yun Parang kasi doon sa dulo, sir, merong tabernacle. Alam mo naman si JC, sobrang liwanag yan, di ba? Yeah. Di ba? Kasi doon sa dulo may tabernacle kasi dito. So paano ko na yun? Yun na, parang yun na yun si Jesus Christ. Okay. And then yung nagtapik sa akin, which is sabihin natin si Saint Gabriel or Saint Michael, na talagang puting-puti yung pakpak niya.
yun yung nagsabi sa akin ng message na totoo talaga na he is yung siya ang tanging daan. I think tama yung mensahe importante dito. Siya ang tanging daan, siya ang tagapagligtas, siya lang ang liwanag. Yun yung tatlong binanggit niya sir na maliwanag talaga na siya, yung pagkakabigkas niya is napakaliwanag. Very religious ka ba? Hindi. Not actually very religious. Hindi para simba, no? Hindi pala simba, pero I pray. You pray, always pray. Always praying while nasa labas, bago umalis, pagkagising, papasalamat, gano'n. Ayan, Brother Jay. And then, tsaka ito pa, yung gusto kong mapaliwanag, yung tubig ng umaangat sa paanan namin, yun ang hindi mo makuha yung meaning. Hindi ko makuha yung meaning eh. Baka ma-interpret ni Brother Jay yung experience kasi mo. Brother Kaya nandito si Brother Marlon. So water is represent emotions and fear, struggles, suffering, isolation. So ang sinisimbolo lang nun is huwag kang matakot. Alright. Kasi nandun na yung message sa'yo eh. Pinapakita na siya yung message sa'yo na may hawak na libro at mayroon dumadaan sa gitna. So ibig sabihin mas higpitan pa natin yung pananampalataya, yung faith natin. At mas lalong kilalanin pa natin kung sino yung mga nagsasalita sa mind natin. Yun. So, yung puti sa kaitim. So yung mga itim kasi meron bang struggle din? Parang may labanan ba or what? So nasa consciousness na yun eh. Maaring mayroon sa nagtatalo ito sa faith niya. So either may religious pa or may kailangang pambuksan para mawala itong mga dark energies na nagpapakita din sa kanya. So kailangan ma-unlock yun. At pag na-unlock yun, magbubukas yung pure light na talagang halos wala ka na makita ng darkness. Kaya nga siguro yun ang right after that dream, ano yung nagbago sa buhay mo? May calling ka ba? Anong ginawa mo? Umakyat ka ba ng banahaw? Wala naman akong ginawa, sir. Ang iniisip ko lang lagi, parang gusto ko lang i-share to. Alright, I think kasi yung binanggit ni Saint Gabriel na napakaliwanag, yun ang gusto ko i-share na sa lahat na ito siya lang ang tanging daan, siya lang ang tagapagligtas, siya lang ang liwanag. Yun lang maliwanag sir, parang gustong i-message ni Saint Gabriel sa akin na gusto ko namang na pinapashare naman sa lahat. Tama yun. Kasi marami sa atin na parang hindi na natin masyadong pinapansin yung Actually, ito isang pamaraan na yung ating mga dream, yung ating experience habang tayo tulog, nagbibigay sa atin ng mga mensahe kung anong dapat natin gawin. Di ba, Christos, ganun din, no? Pati sa astral, no? Ganun din. Yan, lutang ka na naman. Opo. Di ba? Ganun yun, di ba? Opo. Doon po sila nagtawag dito. Nagbibigay ng messages through dreams tsaka astral travels. Kasi yung time na tayo, yung ating conscious mind ay tulog. Kapag tayo ay tulog. Yung subconscious natin ang gising. Yes, tama. During that experience, Anyway, maganda yung na-share ni sabi ko nga sa kanya nung kinuwento sa akin ni Brother Marlon, maganda yan, i-share mo nga yan na ikaw mismo magsasalita. Ayan. Alright, i-shout out muna natin yung ating mga viewers sa ating Gabi na Misteryo. Si Ma'am Ellie Rose, maganda gabi po sa inyo. Emmanuel Asierto, Kuyang Ray Sibayan, pa-shout out lang ako sa Quezon City kay Maricel Sabangan Tambot. Matulog ka na, magsisimba ka pa bukas, sabi niya. Jessica Alvarez, magandang gabi sa inyo. Alan Gonzaga, good PM, astral projection po ba yung nakita mo yung sarili mo tapos hindi mo kilala sarili mong katawan, tapos nang makilala ko kung sino yung tinitingnan ko, bigla akong nakabalik sa diwa ko, gising po ako nang mangyari yun? Opo, totoo po yun. It's an astral projection. Yung nakikita mo yung sarili mong tulog, sarili mong nakahandusay, pero di ka man patay, no? Unless na nasangkot ka na sa isang problema. Ayan. Alright. Si Carlo Fuertes, magandang gabi sa inyo at sa lahat ng guest po ninyo tonight. Salamat, Carlo. Elias Pascal, Brother Elias, magandang gabi din sa iyo. Kumusta ka na? Baka meron ka ma-share din message sa
from Divine Beings, Emmanuel. Ayun, alright. Anthony Abrenica and also si Brother Arvin Capasilio. Magandang gabi po sa inyo. Siguro hingan ko nga ng interpretation dun sa na-share ni Brother Marlon si Brother Deus. Brother Deus, muli magandang gabi sa iyo. Yan. Magandang gabi po, Sir Ray. Ano yung interpretation mo dun sa na-share sa atin ni Brother Marlon dito? Ayun, so based sa kanyang paliwanag, Sir Ray, yun ay parang gusto siyang parang pinagpababago siya, no? Mayroong gustong baguhin sa kanya. That is a religious pag once nananaginip kasi tayo ng religious dream, yun po ay isang parang mensahe na meron tayong dapat baguhin, no, sa ating mga nakasanayan. So hanggang sa parang pinapakita sa kanya na huwag niyang hintayin na ma-corner siya ng isang pagkakataon na hindi magawa ang dapat. Yun, magandang point yun, no? Oo, tama, ano? Na-encounter mo na ba yun? Wala pa. Basta at least meron ka ng idea, ano? Ayan. So, Brother Deus, itong mga ganito, no, actually tama 'yon, yung mga religious dreams natin na nakikita natin yung mga religious symbols or yun, tulad yung mga santo, ano, malaking bagay din to, no? Nagkakaroon tayo ng communication kung sakasakaling totoo na meron tayong interaction with them sa astral. Malaking bagay ito na nagkakaroon tayo ng interaction sa kanila. Yes po, malaking bagay din po 'yun kasi nakakatulong kasi siya at nakakapag-boost ng faith ng isang tao, ng isang individual. Lalo na kung nagpapanaginip sa iyo ang mga santo, ang Panginoon, ibig sabihin po, meron po itong kailangan i-strengthen mo yung faith mo, kailangan mong mas pagpalaliman pa at kailangan mo ng constant parang personal parang pakikitungo o pagtawag sa kanya. And I think kinakailangan din na isiwalat mo rin to, sabi mo rin to sa kapwa, no? Tama yung ginagawa mo, Brother Marlon, na i-share mo. Yes po, mas maganda rin po yung i-share mo sa iba kasi kung yan ay message sa kanya, mas maganda po yung i-share sa iba kasi before kasi meron din po akong divine encounters nung ako po ay nasa simbahan din po, no, na parang nagkaroon ako ng sakit noon, wala pa ako sa spiritual noon. Nagkaroon ako ng sakit, sabi ko noon na gusto ko mag-serve sa church, kaso lang hindi ako makapag-serve kasi nga may sakit ako. So sabi ko, Lord, pagalingin mo ako. So nung natulog ako, nakita ko yung si Jesus Christ, no? At saka ang Ama. So nagtaka ako kasi hindi mo siya makikita ang mukha, no? Ang symbolize lang kasi na parang siya ay ang Ama. Unang-una ay yung parang veil niya dito is kulay red. Okay. Si Jesus Christ kasi kulay blue. Tapos ang kung sa hitsura po, mas bata ang Ama kaysa Jesus Christ. Kung sa totoo po, kung sa in reality po, kasi ang paliwanag po sa akin, si Jesus Christ kasi nagpakatao. So ang tao kasi ay nagkakaroon ng age, nagkakaroon ng parang tumatanda. Dahil ang Ama hindi naman nagpakatao. So same pa rin yung tsura niya, mas bata pa nga siya kay Jesus Christ actually. So yun yung parang nakita ko, no? And then hindi siya usually na makikita mo na parang pinakamukha talaga ng tao na klarong-klaro, hindi po. Kaya dahil maliwanag po yung mga mukha nila. Ang makakapagpaliwanag lang po doon at ang makakakilala po ay yung puso niyo po. Hindi po yung kung ano man yung nakikita niyo sa paningin, ano man yung nakikita niyo sa naririnig niyo sa bibig. Kundi ang puso niyo ang magsasabi na kung sino yung mga banal na yan. Kasi kung totoo po mga banal ang encounters nyo, never po silang mag-claim na ako si ganito, ako si ganyan. Yes. Yan po ang isa sa mga totoo banal. Mapapuzzle ka sino ba siya? Kung magtatanong ka, hindi rin sasagot sa'yo. Ayan. Maraming salamat, Brother. Ang puso mo po talaga. Thank you so much, Brother Deus. Naku, talaga naman, no. Ayan, at least, siguro after this edition natin ngayong gabing ito, marami na magsipagsimba bukas.
baka kasi nakalimutan na ninyo magsimba o kaya magdasal, ano? Ayan. Shout out kay Jared Akiro from Baguio City. Ayan, ayan, tapos na si Emmanuel. Alright, Elias Pascasio, yung na-share ng guest nyo kung may hinaharap siya na pagsubok, may katulong through angel. Ayan. Kaso, tumakbo siya, may maitutulong sa kanya yung baka yun na rin ng kanyang defense mechanism mo na rin yun, di ba? Yung bigla kang tumakbo. Saka sinabi rin naman sa'yo eh. Sinabi sa akin na that was... Pakion mo yan. Ayan. Ayan, sige, go ahead. Okay, that was yung October 2nd. That was the feast of that was the feast of Guardian Angels. Okay. Yun ang explanation sa akin ng isang kaibigan kong pare. Sabi niya, siguro that was the time na give up mo yung sarili mo talaga. And I think it's also parang reminder na lahat tayo meron tayong guardian angels. Yes. And we have to acknowledge yung ating mga angels. Of course, may mga guardian angels, may mga archangels, yes. di ba? So, unang-una natin dapat ni-acknowledge yung ating mga guardian angels. Kasi kasama natin sila. Alright. Noel Matsushima from Japan, magandang gabi sa'yo. Mayroong question dito, Brother Jay, baka masagot mo to. Good evening po, ano kaya yung panaginip ko minsan nangyayari sa hinaharap? So it's a predictive dream. It's prophetic dream. Prophetic, yes. Prophetic dream na tawagin. So isa rin to sa mga abilidad ng bawat tao. No? So actually bihira to. No? Kung ma-unlock lang natin siya ng mas maganda. So mas maganda dito is magkaroon siya ng tamang kaalaman kung paano siya mas palalawakin pa kasi minsan yung prophetic dreams is minsan nagiging iba. So, depende sa pinaniniwalaan ng ating isipan. So, dapat mayroon maggabay sa kanya. I think, I would also recommend na magkaroon tayo ng dream journal. Yes, opo, maganda. Yung paggising mo sa umaga, fresh pa sa isip mo, yung nakita mo sa dream mo, isulat mo. Mula sa simula hanggang sa pinakahuli. Actually, may ganyan ako eh. Kaso, nangyari naman sa akin, may naghihim na boses na feminine energy na babae. So, kinakantahan niya ako ng walang lyrics. So, alam kong dreams yun. And then, nung inaantok na ako ulit, sabi ko, hindi pwede, kailangan ko i-save doon sa phone ko. Hindi sinave ko sa phone ko yung tunog. Oo, ano nangyari? Yun, tapos yung... Na-save ba? Na-save ko. Okay. Yun, so kinabukasan nun, nakalimutan ko yung tunog, nung buti na lang na-save ko. So yung hymn na yun, nakuha mo yung tunog, yung yes, opo. Wow. Nadinig ko. So naiano mo yun. Opo. Sa bagay, dati ka namang nasa music ka no? Yes, opo. Musician ka, right? Opo. Yun po yung trabaho. Hanggang ngayon ba kumakanta ka pa rin? Hindi na eh. Hindi na. Di mag-chant na lang tayo, kumanta na lang tayo ng mga chant. Mantra. Mag-mantra, yan. Di ba? Alright. Si Jetlan, magandang gabi sa iyo. Happy viewing, mga kagabi na misteryo. And si Raymer Carlo Gasmen, pabati po for si Lee Guillermo. Alright, watching from Spain. Evan Lang from Las Vegas, USA. Magandang umaga sa inyo dyan, magandang araw. And maging si Noel Dorosan, ayan, from Australia. Ayan. Alright. Okay, si Fernando Tandok from Zamboanga City. Miss H, so far, ano yung ginagawa mo para magkaroon ka ng, let's say, maging aware ka dun sa dream mo or astral travel? Yung bago ka matulog, ano yung may sasuggest mo na dapat na gawin? Siyempre, mag-pray muna po tayo. Alright. And i-protect natin din yung sarili natin. Kasi while we are sleeping, very vulnerable yung energy natin. Okay. That's why yung iba, di ba, binabangungot, hindi na nagigising the next day. Kasi nga, kaya binabangungot kasi mababa yung energy natin while we are sleeping. Okay. So, for me, ang ginagawa ko talaga, I meditate, I pray, and then I put protection energy on my body. Tapos, sa buong kwarto actually. Kasi makakatulong talaga yun para hindi tayo kung pumunta kung saan-saan. At yung magkaroon man tayo ng panaginip, mas magiging may mensahe. Mas madali natin siyang makukuha. Kasi, at saka, importante din na bago tayo matulog,
avoid na natin yung cellphone. Kasi yun yung mapipick up ng subconscious mind natin bago tayo matulog. At least 15 to 30 minutes wala tayong cellphone bago tayo matulog. Okay. Kaya pagkahiga natin, kasi sa side ko, nag-a-alarm ako. So, kailangan ko may katabing cellphone dahil may estudyante ako. So, yun. Hindi na ako nagbabrowse kasi yun yung maiiwan sa subconscious mind natin. Halimbawa, merong patayan, merong ganito, merong ganyan. Yun yung maiiwan sa subconscious mind natin. And eventually, mamamanifest natin yun. Okay? And even with the dream. So, yung imbes na maganda yung tulog natin, hindi nagiging maganda kasi may mga napipick up tayo mga negative energies from watching something sa mga phones natin. Ayun. So, maganda bago ka matulog, mag-ano ka muna. Di ba? Yung totoo ba yun na Brother Jay? Yung ito raw yung pangalan ng universe? Ha? Sound po, ayan, energy ng universe po. Ang ganda ng vibration, no? Pag gumanong ka, no? Diba? So, magandang practice po yan. Lumalaki yung ulo ko. Diba? Yan. So, ikaw, Brother J, baka maging lutang si Christos eh. Nag-expand na yung consciousness eh. Oo nga, di ba? Nag-expand na eh. Sa pa lang eh. Yan. Ano yung advice mo para mataas yung energy level natin na tayo matutulog? Ako kasi puro meditation ang ginagawa ko. Lagi akong babad sa meditation. At yun nga, tama rin sinabi ni Miss H na iwas sa phone kahit 30 minutes o 15 minutes na bago matulog para hindi siya maiwan sa subconsciousness natin. Kasi sasalain yan ng isip natin habang natutulog tayo. Okay. So, ganun din, kailangan natin gawin para mas tumaas yung mga vibration natin. Alright. Meditate lagi. Mag-pray. Ayan. Ikaw, Christos, anong ginagawa mo bago ka matulog? Meditate po. Nanonood ka raw ng TV. Hindi po. Wala po akong TV. Wala ka bang TV? Hindi, nagbapress ka lagi sa cellphone mo eh. Meditation mantra po. Ayan. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Parang yung Beatles lang. Di ba yung Beatles? Hare Krishna practitioners sila. No? Kaya meron silang kanta na Hare Krishna. Tsaka yung sa kanta po ng yung sa Diyos lamang na kanta. Meron po yung sa dulo ng Hare Krishna. Yun, sa dulo. Saka yung My Sweet Lord na kanta? Yeah, may Hare Krishna. Hare Krishna, di ba? Ando doon yun eh. Ang sarap din kantahin nun. Opo. Brother Marlon, muli maraming salamat sa iyo for sharing your experience. Ano ang ma-advise mo? Of course, ikaw, hindi ka naman religious type, hindi ka naman yung palasimba. Pero ano yung routine na ginagawa mo day to day, lalo bumibiyahe ka palagi, para maging safe ka at talagang makarating ka ng ligtas sa iyong bahay? Actually, bago ako umalis, pagka-start ng sasakyan, papainit ng makina. So doon ako nag-start ng pray. Salamat sa panibagong araw ng aking buhay. Salamat sa paggabay sa akin kahapon. Parang kinikwento ko lang. Nagkikwento ko sa kanya sa mga nangyari sa amin. Parang katabi mo lang yung kwento mo. Ganun lagi wala siya sa taas, wala siya sa kung saang lugar, wala siya, basta katabi mo lang. Katabi ko lang. Kaya lagi ko siyang sinasabihan Panginoon, laging samahan mo ako lagi Nandito lang tayo, samahan mo i-bless mo yung kamay ko, i-bless mo yung sasakyan natin, na maging ligtas at walang aksidente mangyari. Correct. Yun lang lagi kong always praying, na lagi ko lang siyang actually praying with sabay kwento. Kinikwentuhan ko lang din siya sa mga nangyari. Salamat sa kinita natin kahapon. Yung mga ganun ba? Huwag kayo mag-alala, i-blow out ko po kayo. Pakain pa tayo. Yung mga ganun, sir. Kasi mas gusto sa akin mas gusto niya kasi yung nagkikwento ka. Actually, yan ang gusto ko rin sabihin, no? Sabi nila, we have to fear God. Ako, I would suggest na we have to be a friend of God or Jesus Christ. Huwag tayo matakot kasi kapag natakot, inilalayo natin sarili natin sa Kanya eh. Exactly. Di ba? Parang, nakakatakot naman, mga ganun, di ba? Huwag nating alisin natin yung takot. Yung tama yung ginagawa mo, no? Be a friend. Ayan.
Parang friends tayo, Brad. Ganun lang, sir. Thank Kasi you. parang nilalapit mo yung sarili mo talaga sa kanya. Hindi sir. naman pambabastos yun eh. Kasi parang kapag friend mo, di ba, yung tatay mo, pag friend mo yung tatay mo, parang ano lang, body-body lang kayo, di ba? Ganun yun, di ba? Salamat, Brother Marlon. Sir, salamat po. Thank you so much for that. Ano? Thank you. At least yung mga nakikinig sa atin may idea kung anong dapat na. Sabi ni Abuel Galvo, pray and try to have peace of mind. Yung lahat ng negative thoughts, negative feelings, dapat wala lahat yon before you sleep. Tama, ayan. Of course, praying will help you more. Ang ganda, no? Para ka namang, Brother Abuel, kumusta ka na? Magaling mag-tennis doon. Si Merlin Rapids Laguna. Hi, Sir Ray, good evening. Watching from Singapore. Ay, kumusta na kayo dyan sa Singapura? Ayan. Ria Soto, pray po kayong parang bata. Yon. Parang bata. Yung i-humble mo yung sarili mo. Tay, salamat po. Ganon, di ba? Dapat ganon, di ba? Salamat, Miss Ria. Si, sandali, natanong ko na ba si Brother Deus? Brother Deus, ano ang masasuggest mo? Of course, para maging maganda yung pagtulog at mawala yung bangungot, hindi maka-encounter ng problema habang natutulog. Number one po, Sir Ray, kailangan talaga prayer. Prayer is the best armor, no, sa lahat ng mga unwanted energies and spirits. And then, kung kayo po ay crystal practitioners, meron pong mga crystals na nakakatulong para po kayo ay protected kahit na kung hindi naman kayo prayerful person, hindi naman kayo religious person. So, meron po tayong mga galing sa nature na mga crystals na pwedeng makatulong sa atin, no? Ito yung mga lalo na mga obsidian, yung black tawag ito, black tourmaline, ayan, selenite. Onyx. Yun yung mga pang-cleansing, pang-protection. So yun yung mga yung mga crystals na maaaring makatulong din po sa inyo. And again po, kung gusto niyo pong hindi po kayo talaga magkaroon ng dreams na masama, kailangan nyo pong mag-ask, no, ng guidance, lalo na at protection sa inyong mga angels. Yun, tama. Guide angels ninyo. Correct. And then, kailangan din po, no, na bago po tayo matutulog, ito po ang isa sa mga talagang message sa akin ng divine, no, na bago tayo matulog, humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating pagkakasala. Correct. Kasi hindi natin alam kung bukas ay magigising pa tayo. So lagi po yung pinapaalala sa akin na humingi tayo ng tawad kasi pag once po na tayo ay patay na, hindi na po tayo naririnig ng Panginoon. Okay. No, hindi na po nadidinig ang ating mga dasal. So habang tayo buhay pa, na bago tayo matulog, humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating pagkakasala. Salamat, Brother Deo. Saan ka pwedeng ma-contact for any, siguro kung gusto nilang humingi ng tulong sa iyo, spiritually, or anything na pwede mong i-assist sa kanila? Ayun, pwede po nila ako makontak sa Deus Abbas Facebook. Ayun, pwede po nila akong i-PM doon. Direct PM na lang po nila ako. And then, Sir Ray, may pabati po ako. Yes, go ahead, please. Ayan, so binabati ko po si Dina, si Rose, si LB at Nares. No, mga kaibigan ko po yan na teacher na nasa accounting department. Ayan, so binabati ko rin po ang aking kaibigan na nasa Kamalyan, Barangay Kamalyan, Jose Abad Santos, Davao Occidental, na si Jel Camandon. Ayan. And then si Albert Taya naman, nasa Kilakay, Butulan ng si Abad Santos, Davao Occidental naman. Sa lahat po ng mga nasa Jose Abad Santos, magandang gabi po sa inyo at God bless you po. Salamat, Brother Deus. Miss H, saan ka raw pwedeng makontak for anything na pwede mong maitulong sa kanila? Thank you po, Sir Ray, for inviting me again. And punta lang po sila sa Divine Love Energy Healing Products and Services. And maraming salamat po ulit. And nandun po yung mga services na ino-offer ko. Yes. Ano raw ang wala ka bang nasa Facebook page yan, no? Meron ka sa Facebook? Yes po. And of course, any contact number wala naman.
Ayaw mo lang sabihin. Wala na. Huwag na sa contact number. Salamat. Ako lang po yung nagre-reply dun eh. Kaya Yes. okay lang po sa page na po dumiretso mismo. I-PM na lang ho na ninyo si Miss H. Ano, salamat Miss H for yung wisdom na binigay mo rin sa atin ngayong gabing ito. Salamat. And some message from Arcturians. Ayan. Aba, talaga mga Arcturians na to. Aktibo ngayon. Ano? Salamat Miss H. Brother Jay, muli magandang gabi sa'yo. Maraming salamat. And saan pwedeng maki-join sa inyo? Ha? So, yun, meron pa tayong Spiritual Guide Philippines sa Facebook. At yun, sa mga gustong humingi ng wisdom or ng mga gabay. Yung matututo kayo mag-om. Yeah. Yeah, pwede ko po ituro yung mantra, meditations, and then yung mga prayer, yun. Sa Spiritual Guide Philippines po. Salamat. Ikaw, Christos. Doon din po. Doon din. Same since nandun same din naman po Facebook. tayo sa Spiritual Guide Philippines. Doon Thank you din so po much. Sa Thank you so much po. Maraming salamat. Thank you. Brother Marlon, saan ka raw pwedeng makakontak kung gusto mong kung gusto nila magpahatid? Punta na siya sa Grab. Grab na kaya. Ano naman fair and square naman sa Grab. Di ba? Salamat Brother Marlon. Thank you po for guesting. And of course, drive safe always. Oo. Thank you po for inviting us, for inviting me. Yes, anytime. You're welcome, Brother Marlon. Thank you po. Ako naniniwala naman na yung mga ganun, may namimit tayo somewhere sa labas, hindi coincidence yun eh. There's no such thing as coincidence. Talagang kailangang ilabas mo, i-share mo yung message kung meron. Salamat, Brother Marlon. Salamat po. Thank you sa mga tumutok po sa ating Gabi ng Misteryo, mga kaibigan, sa mga nagbigay din po ng inyong mga suggestion and comments sa ating live streaming. Ano pa rin pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. Sa ilang saglit ho ang programang Gabi ng Bading ni Miss Morialinho, Pilipinas. Ang oras, 11:04 ng gabi.